Bible, 2 Corinthians chapter 9, verse 11, 12, and 13. Ingat siya dere, being enriched in everything to all bountifulness, which cause us through to give thanksgiving to God. 12, for the administration of this service, not only supplying the want of the saints, but it is abundant also by many thanksgiving unto God. 13, whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and to all men. Karong hapon, ako mong pambitan the multiple blessing in God's service. Kaning kalay-laing nga mga panalangin, nagakadagaya, nagkalay-laing nga panalangin sa dihang nagaservisyo ka sa atong buhi nga Dios. Mutuo ba mo nga kung magalagad ta na ipanalangin? Amen? Nga naman, because evident sa mga ministers kaniadto, mga disciple, mga apostles, no, mga missionary, sa dihang mga lagad sila sa Dios, ang panalangin sa Dios nagaawas sa ilang kinabuhi. So karon, mao ni ang atong tun-an sumala ni Apostol Pablo. Wow, ano man, because diyan sa verse 10 nagsulti, now he gives seed to the sower. Tungod kay nagahatag siya og binhi sa magtatanong. Don't you know that we are called by the Lord as laborer? Si Jesus mingon, pray to the Lord of the harvest that He will send laborer. Therefore, mga trabahante ta, mga magtatanong ta. Niyaningon siya, He gives seed to the sower and He gives bread for food. Then, He multiply all the seed you sow and increase the fruits of righteousness. Therefore, ang Diyos daw ang nagahatag og binhi sa mga magtatanong. Ngayon, kaon sa mandaling magtatanong? Kani mga tao nga mga nanarbaho sa ministry. Kani mga tao nga nag-support sa ministry. Mao ni gitawag mga sower. Nagapananom. Hallelujah. Unya nakalami day ni ani kung inanak ka, ang binhi dili gikan nimo, gikan sa Dios. Sa ato pa wala kay kabalakan, kay igo ra ka mo tanom. Ang source sa imong seed gikan sa Dios, ingon ni Pablo. Unya tagaan kag binhi, tagaan pag yung kag pagkaon. Mao ni mga pastor dili magutman. Udako na lang ang tiyan. Tingala ka no? Pastor, ang tanawin mo nagpae, pero ang tiyan ang dako. Hallelujah. Kung ingon siya dire, ang binhi na iyang gihatag nimo, padaghano niya. Sa ato pa, dili day kita'y magsigi kuna-una, na kini atong binhi, unsa ang pagpadaghan. Kay trabaho din na sa Dios nga atong gialagaran. Amen. Marang ay na mo siya kuna-una ha, ang pagpadaghan. Yan ingon sa verse 11, the first point. Ingon siya, you will be enriched in everything to bountifulness. Unang ang punto, one of the multiple blessing, you will be enriched for bountifulness. Padaghanon ka, patubuon ka, mumultiply ka, aron mudagaya ka. Tinga ko ning mga nangalagad sa Ginoo nga sige gastos ministry wa mapobre. Kaya say amen. Amen. Sige kag bayad og mga gamit sa ministry, lote sa simbahan, mga material sa ministry, pero matingala ka wala mapobre. Nga naman kay ningon diha supplyan ka sa Dios. Patubuon ka sa Dios. I-multiply ka sa Dios, aron mo dagaya ka. Hallelujah.
Therefore, ayaw ka balaka kay di ka mahugdan niya. Kay siya mismo magpadaghan nimo. Siya mismo magpatubo nimo. Aron mo dagayan ka. Hallelujah. Nga naman, because ingon diha sa verse 8, ingon siya, because God is able, kaya sa Dios to make all grace abound towards you. Kaya sa Dios tanang panalangin na dihanimo padaghanon niya, paawason niya. Walang sigig bawas, sigig awas. Mamalay mo ng mga giver. Tingala ka, isang sigig gawas, pero sigig awas. Kaya ang Ginoo magpadagaya. Kaya padagayaon. Kaya padagano. Kung unsa man ang naanimo, bisag sigig bawas, matingala ka, mo sigig awas, kay ginadugaan sa imong buhay ng Diyos. Palagpagan ang Diyos. Ano kahaplo? No? Pag-invest sa ministry. Hallelujah. Nga naman, kaingon diha, nga nung iya kang padagayaon, that ye always having all sufficiency. Aron di ka mahutda. Aron anak ka kanunay sa tanang mga butang. Dili ka makabsan. Ingon siya, aron tanan di mong panginahanglan. Suplayan kaniya para naaka sa tanang mga butang. Muna karon, atong usbon ang atong una-una nga kana galing mahadlok ta mahutdan mo nang atong tipigan. Kaya kung atong tipigan, musamot mahutdan ta. Kaya duha ka klase ang Kristohanon, magtatanom o mag-uumon. Parang nangisog ng ubat. Ang naman, Biblia. No? Nga naman, because grace, when it's not taken, for me, this is the meaning of grace. Grace, when it is not taken, but given. Ang grasya, di itong gidawat nimo, katong gihatag nimo. Ano man, kaya kung gidawat nimo, imo raman na. Pero pag imo na nang ihatag, na imo na ng grasya sa uban. Diba? Kano sa na imong grasya si Jesus? Sa dihang gihatag siya sa amahan. Pero katong wa pa gihatag, wa pa'y grasya. Tinuod na higugma ang amahan sa kalibutan, John 3:16. Pero pag ingon na, for God so loved the world, gugma pa na. Pero pag isunda na, when He gave His only Son, grasya na na. Mao na ginana ko ang panalangin. Kanang imong nadawat, blessing. Pero kung imo na nang ipaambit sa uban, nahimo na ng grasya ngadto sa uban. Sa Luke 6:38, ingon diha, give and it will be given to you. Although it speak about forgiveness, but still about giving. No, bisan kung sa klase ng giving, ma-apply ni siya. Kung muhatag ka, ikaw pag-hatagan. Naay kalahian sa pag-hatag, naay kalahian sa iyang mubalik na pag-hatag, kaya ang pagbalik na pag-hatag, nangingon ang Luke 6:38, ang mubalik eksakto ng sukod. Huwag pasabot, wala na'y kulang. Kaya ito na, press down, shaken, kinukot, kiuyog, para yung insakto ang sukod o running over mag-aawas. Kung unsay imong gihatag, maaw ko'y ibalik paghatag nimo. Muna ganing tao na kusog magpasaylo, dali rapod pasayloon. Ganing tao na manggihatagon, dali rapod makatagwat o paghatag. Muna ganing tao libakira, makadawat o daghang liba. Muna marites, daghang o marites, kalaban. Hallelujah! Unya ingon dere, it will deliver unto your bosom. Ang panalangin, dili bukod-kukuron. Dili pangitaon. Kaya ingon sa Luke 6:38, ihatod ni sa imong sabakan. Kaya malukoy tani si pangitan panalangin. Ayaw pangitaan. Kaya basta manggigatagon ka, ang panalangin mao'y mangita sa imo.
Mutuo mo na. Hindi mo mutuo, sulayin. Hallelujah. No? 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ikaw diha, siya nga nagtanong gamay, muani o gamay. Siya nga nagtanong o daghan, muani o daghan. Simple principle. You want more blessing? You plant more blessing. You want little blessing? You plant little blessing. Pero kanitaw, gusto mo yung more, hala tanong mo daghan. Aron makadawat kagdagan, makaani kagdagan. Then it is guaranteed. In Malakay, ingon diha, ang Dios, I will open the windows of heaven. Ano gusto na ko nga matagamtaman sa tanan? Kanang ingon na kay Ginoo, akong abrihan ang tambuanan sa langit. Daghang kay bintana ang langit. Then according to the word, to the Hebrew word, kanang tambuanan, pura nag-down. Kakuan mo ng anggat down. No? Kung sa manang uban niyang dam diha. Nabay labis sa dam. Sa to? Nagoy Maria Cristina dito Falls nga dam. Pag ang dam gali abrihan, tanan, ang tibuok syudad mo baha. Mao na kanang windows of heaven nga gingon diha. Floodgates na siya. Murag ka to utlanan sa dam. Pag abrihan to mo baha. Mao na moingon si Paul, you will be enriched for bountifulness. Because, ingon ang Diyos, abrihan ako ang tambuanan sa langit. O ako mubukbok sa tanang padalangin kanina. Ang Diyos mismo, mo'y mangunay pagbukbok sa panalangin kanina. Pag ang Diyos mubukbok, di yun na matukog sa yawa ng panalangin. Di yun na makawat sa kaaway. Kanya ingon siya, I will pour out the blessing for you. Sa blessing, wala na luna na kasudlan nimo. So, dili na masulod sa imong panudlanan, makawas na. So, you will be enriched in everything. Hallelujah. Kung ningon pagin siya, I will rebuke the devourer. Akong kabugon ang manunukog sa imong kinabuhi. Kung sa manunukog, sakit, manunukog. Di ba? Utang, manunukog. Aksidente, manunukog. Itong sakinan, magsigig kaguba, manunukog. Naman, mukas, utang. Pero, i-rebuke na sa Diyos. Hindi ka magkasakit, wala'y matukog ni mong kwarta, hindi man ka ma-hospital. Ha? Oh, aksidente. Gwardiyahan ka sa mga anghel sa Diyos. Ang imong tanaman, imbes atakihon o dulon, atakihon o piste, gwardiyahan sa Diyos. Kaya hindi matukog ang imong tanaman o mamunga o daghan. You will be enriched in everything. Kinahanglan matagamtaman nato ni nga mudagaya ta sa tanang butang. Igsoon niingon ang pulong tungod kay Jesus grasya siya na imong pobre aron kita madato. Ito mo na. Insay mo to nga madato siya. May ragay gusto madato. Muban ko pinto na yung pagkapobre. Pero ako mo to ko. Kay si Kristo na yung nagpagkapobre aron kita madato. Amen? Ang problema mo na to, pag mayroon tag madato, unsa o ako, pili ikaw, si Jesus na magpadato ni mo. Hallelujah. Okay mo na yung isaan. You will be enriched for bountifulness. Nga naman, kay kung isangkapan ka sa Diyos sa daghang panalangin, ingon diha makaimong kag maayong binuhatan. Daghang bayang mga tao na luwas, nilis pagwali. Naluwas sila kay manghihatagon ka. Oh. Diba? Naluwas sila kay maayo ka. Naluwas sila kay itabangan mo sila. Wa pa yan mo wali, niingon na mo simba na sila. Okay, sayo na lang ang pagwali. Oh. Second, niingon diha, verse 12, for the administration of the service not only supply the want of the saints, but it's abundant also by many thanksgiving unto God.
another blessing, administration for service. Kining atong pagpangalagad servisyo ni Martin 45 nagingon diha, for even the Son of Man came not to be ministered, but to be ministered, and to give His life a ransom for many. Ang anak sa tao ni Andi, dili alagaran, apan siya mangalagad. Therefore, ang pag-ministry, pagpangalagad. Muna kamong naghuna-huna na mag-ministry, paghuna-huna mong pangalagad. Nga naman, kay ang iyang pagmangalagad, ni hatag siya. Unsay nihatag ni Jesus? Iyang kinabuhi. So ministry involves life. Apel imong kinabuhi diri. Diba? Dili pwede nga may ka mag-ministry ko pero way labot akong kinabuhi. Karehan ako. Daghang ko appointment karong nga bulan. Involved akong kinabuhi. Isang kapoy na ko, mangayag na kong kusog sa Ginoo. Tungod kay na ako'y trabaho. Kay kinahanglan ko mo servisyo. Kinahanglan ko mo ministeryo. Ano man, kay ang ministry, pag-servisyo, apil ang inyong kinabuhi. Bisan ka rin sa mga pastor. Imong asawa dili pastora, pero madamay pa sila. Tama ba? Ano man, kay bumubisita ang mga tao dito sa balay sa pastor, kinsa may magluto? Ang asawa. Kinsa may mangitag sud-ano? Ang asawa. Si pastor, si Iran Manda. Muna involved ang kinabuhi. Pati imong personal na kinabuhi involved. Ang imong tang ipalit og sapatos, imo na lang in-feeding ministry. Involved imong kinabuhi. Diba? Mag-inis na unta ka og kuan, pantalon, kay gisi na imong pantalon. Manya kay na may Bible study, mamasahe man ka, pasahe lang ka. Diba? Involved imong kinabuhi. Kusay pati mabudget mo sa imong anak, na imong tag kisaaran nga mag-jolimita sa imong birthday. Karon kay naa may ministry ni abot. Unang ng ministry. Involved imong kinabuhi. Diba? Mauna si Jesus po, sa iyang pagministro, gihatag niya ang tibuok kinabuhi. You cannot be effective in the ministry if you will not give your life fully to the ministry. Kanang tipit-tipiro ni mo imong kagalingon, budget-budgeto ni mo imong kinabuhi sa ministry, dili mo asenso ang ministry. Kaya si Jesus, pag ministry niya sa kalibutan, tibuok niyang kinabuhi, gihatagin niya sa kalibutan. Palagpakan na itong ginawa niya. Hallelujah! Philippians 4:19. Ingon diha, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kani nga verse para ni may atong mga misyonaryo kung nag-support sa misyon. Kaya isulatan ni Pablo ang Philippians na ang Macedonians ga-support sa ilaha sa misyon tungod kay ga-support ang Macedonia bisan ang ilang financial capacity lisod kaayo, ang ilang economy pait kaayo, but the Macedonian believers always supporting Paul. Walang misulat siya sa Philippians tungod kay ginatabangan siya sa mga taga-Philippians o biingon siya, ang akong Diyos magtakpo sa tanan ninyong paminahanglan. Muna matinga ka ni mga supporter kay mahugdan. Experience yun na ko. Dagan tag-supporter rin sa tagagpan. Kung nakita na ko ang ilang kinabuhi, di panalanginan. Nagmotor-motor rin sila sa una. Karoon nilang mga sakyanan, high-end na. No? High-tech na. Nga naman, kay kumusupply ka sa mission, ang gingharian, iya kang panalanginan. Yaningon siya according to His riches sa iyang kadato. Ayaw ka balaka, kaya ang Diyos na imong gialagaran, kung imong ipusta ang tanan, ingon diri according to His riches. Di na mahurot ng kadato sa Diyos. O ingon pag diri in His glory.
by Christ Jesus. Anong supplyan ka? Aron mahimayan siya. Diba? Pag na-bless ka, mayon ang mga tao, sukad na nalagad siya, na-bless lagi siya. Sukad na nalagad siya, dadakot lagi siya. I'm not preaching a prosperity gospel. I don't believe that. But I believe prosperity. When you serve God, God will prosper you. Palagpagan na itong ginawa. Nyaningondre, you are blessed to be a blessing. You cannot give what you don't have. Kinahanglan panalanginan ka sa Diyos, aron makapanalangin ka sa uban. Hallelujah! Maugali nga kitawag siya nga administration for service because even your blessing, your financial capacity involved sa ministry. I remember one time, nagbaligya kong sakyanan para ipalit kong lote sa simbahan. Kabalo mo, after 2 years, ipanalanginan ko sa Ginoo og sakyanan. Wala na lang ako damha, karon duha na akong sakyanan. Sa una, magpagulbol pa kong Pastor Aminda. Kaya mong sakyanan, sige, kabilin sa dalan. Ngayon, Pastor Aminda, yampor na tayo. Pero karon, tungod kay, imo namang gibuhos ang tanan sa ministeryo, ang Ginoo, dili na kanyang kalimtan. Palagpagan natin siya. Hallelujah! Ang insan niyo ba, maugin na akong ikatestimony. Sa una, mag-crusade me 10 years ago, ang among gamit, kubaon, ang among sakyanan, karaan, niya, ilang mga motor, daan. Hallelujah! After 10 years, akong nakita, tungod kay dibuhos nila ang ilang kinabuhi sa ministry. Sila, pag imo ng requestion, di na mo ingon pila. Kaya ang prinsipyo, gidawat na to ang digog na libre, atong ialaga na libre. O karon nakita na ko. Sa una, isa lang akong sakyanan, pag ingon ni tatay, let's go. Magkurok-kurok na sila kay mabiyahan kung ingon ako, let's go. Pero karon pag may ko, let's go, moingon na sila una lang tayo, kaya naman kubihan akong sakyanan. So nga ko lang i-challenge ninyo, ako lang i-testimonyo, ang Diyos nga atong ialagaran, maayo na Ginoo. Palagpagan ito. But remember, gina-bless ka, kinatagaan kag ministry para atimanon ang karnero sa gingharian. You remember Peter? Ipangutana ni Jesus, Peter, do you love me? Ingon Peter, yes Lord. Unsay tawag ni Jesus? Feed my sheep. Kung nahigog mata sa Dios, mo atiman o mo servisyo ta sa katawan, mo na expression ng kanang mo imong I love you Lord. Hallelujah. But remember always, you cannot serve to master at the same time. Take note. Si Jesus nagtudlo between God and Mammon. Wala siya maingon between God and Satan. Diba? O sa ito una-una, ang kaaway sa Diyos, yawa na. O na ito kami una-una, pero yawa, dugay na, kipilin na. 2,000 years ago, when Jesus resurrected, He crushed the head of the devil. Paralyzed na ang yawa. Pero ang yawa naggamit ng mga butang para kita iyang mabastan. Ang sayang gamiton, warta. O nagpahinumdum si Jesus. You cannot serve to master at the same time. You can serve God and you are serving Mammon. Mammon is money. Because if God can change you, money can change you also. If God can control you, money can control you also. If God can manipulate you, money can manipulate you. Muna ningos Jesus, kung Diyos, Diyos lang. Ayaw ng kwarta. Tama mo po. Kaya kung maninuod kang pangalagad sa Diyos, ang Diyos ngayon mong gialagaran, o may tag-iyas kwarta, providean ng gihapon ka. Can you say amen? Ano man? Because in mission, there is always provision.
Bisig kayo ng mga tao na rin. Halos di na kayo ni magkita. No? Sila Pastora Inday, sige adtong mga lagyo mag-mission. Sila Pastora Milda, sige request ang mga punerarya. Read ang live, magpawali, nagpatay, pawali po. Ako po, sige biyahe. Oh. Pero nahotdan ba ta? Wala. Ano man, pag naay mission, naay provision. Pag-apan yung kasting harian. Kaya ka ng mission din na ato, iya na kang Kristo, when in fact, so many, so ang theologian na ingon, that mission is the heartbeat of God. Ang mission daw, pinitik sa kasing-kasing sa Diyos. Nga naman, nga naman himong pinitik, kaya iyang anak nagibayad sa kalag, mautoy apple of the eye of the Father, na ato sa iyang kasing-kasing. Mao na pagmutrabaho kas mission, kay bayran man ni Kristo, ang kalag sa tao, mahimo kang pinitik po sa amahan na gialagaran. Palagpagan natong Ginoo. Kay itagaan ng taniyang service, always remember that ministry is service, not business. O ginaiputa. Number 3, the last point. Ningon diri sa 13, Apostle Paul. While by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. So another blessing that our ministry or ministration is for the glory of God. Pag ministry galing ang dili kay mayaan sa Dios, di na ministry. Pero pag ministry for the glory of God, that is a ministry. Ikaw ang gamiton, siya ang mugamit nimo, ikaw ang malipayon, pero ang himaya para kaniya. Amen? Di kay milagroso imong Dios, kunya gigamit ka, imong paminaw, milagroso na po ka. Well, naasiguro di ang kapita. Pero sa dihan mo andar ang milagros Ginoo o matagamtaman sa mga tao, ang himaya ibalik sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Nga naman, because of provision for the gospel, ang pag-ministry is proclaiming, professing, preaching the gospel nga mao si Ginoong Jesucristo. Without the gospel, there is no salvation. Without the Lord Jesus Christ, there is no salvation. That's why our ministry is to glorify God, because if the people is saved by the gospel, which is the Lord Jesus Christ, it can glorify God. Kapila na kinasulti, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ingon siya mo ni ang akong anak, bugto nga anak, diin akong gihigom mang anak, o kaniya ng malipayon ako. Therefore, kung naluwas ka, pinaagi sa anak, nga anak sa Diyos na mao si Jesucristo, magmalipayon ang akong amahan. Ingon diya, liberal distribution, kung sa mani, mga gasa. Muna sa atong ministry, daghang mga gasa, o tanang mga gasa, adunay kagawasan, makapamuhat sila. Ephesians chapter 4 verse 12, we are given Christ's gift because of the grace of God, na tagaan pagkasa ni Kristo tungod sa grasya. O nang ayaw pag-ingon na nahimo kong pastor kay kuyaw ko, nahimo kong bishop kay kamanan ko, nahimo kong reverend tungod kay di ko basta-basta di na mao. Igsuon natagaan kag kasa, pastor, evangelist, teacher, apostle, prophet, bishop, missionary, preacher, whatsoever, tungod kay nagrasihan na ka. Palakpakan na kanya. Ako lang ako na dumog. Ngayon sa nato ka mga leader, ingon sila na ang mga pastor ni tatay, mga daot. Hallelujah. Kung kinsa magoy daot na ito, di ba?
nakaluyan naman kitang Kristo. Amen? Amen? We are not qualified anyway. Ingon Magalis Paul, because God has called you, you are qualified. Doon kayo itawag ka, na imo kang kwalipikado. Karong kuha ka tao ka, hindi ko kwalipikado. Ingon sila daot ka. Iko kaniro ba ang mga daot diri 14 na kabog simbahan di ko. Unsa na lang hati ni mahimong daot. Hallelujah. Romans 12 verse 6. Ningon diha nga imong buhaton ang ministeryo pinaagi sa kasa nga gihatag nimo kung unsay imong kasa tagaan kag kagawasan nga makapamuhat ka. Unang kusog ang atong growth kay tanan may kasa makapamuhat sila. Dire di na ka maghulat og order dire. Di na ka maghulat og memorandum. Di na ka maghulat og appointment. Di na ka maghulat og circular. Basta gigasahan ka ang atong instruction, mamuhat ka para sa kahimayaan niya. Palagpagan atong Ginoo. Kaya usahay ni Kuban, sige hulat og order. Wa na ganoon tayo mahimo ani. Pero kaya ang atong ministry for the glory of God. Tama ka ni Jesus sa Romans 4, John chapter 14 verse 12. Si Jesus pinagsulti, kay dito man mo kanako, mabuhat ninyo ang akong kinahimo. Ingon siya. Kay dito mo kanako, because you believe in me, you can do what I have done for you. Ingon siya. Ingon pa din siya, mas labaw pa ang inyong mahimo kaysa akong nahimo. Therefore, pwede rin din ka mamuha. Pwede rin din ka mahimo, kay dito man ka ginaon sa Kristo. Kaya si Kristo kung malabwan, di masuko. Kani ko bang mga leader, malabwan, masuko. Hallelujah. Ephesians 4:8, nag-ingon diha sa diha namatay si Kristo, kilubong, nabanhaw, misaka sa itasan, mikanaog siya sa kinahilagman, o pagsaka niya, nang hatag siya mga gasa. So ang gasa hinatag lang, dinitunan, dili ispilahan. Pag nahatagan ka, pamuhat sa ministry niya. Kung gusto ka ma-eskwela para madugangan ang imong kahibalo, okay ko, anak. Kaya ko, tulo ka Bible school akong gihumanan. Pero sa dihang ako nang ikalimtan, kung i-concentrate ko sa gasa, nga gihatag sa Ginoo kanako, dihat ako nangahimo sa ministry niya. Kaya usahay ng kahibalo, mahimong babag at tubangan sa Ginoo. Ako bitang nabantayan, kaning mga minister na pride, maglisod ug lihok ang Ginoo. Ngano man, kay makiglalis man sila sa Ginoo, kay pride man sila. Kanino walay nahibalaan, kanang mo ingon lang gali, Lord, ikaw ang bahala ani. Siyempre, sahabat lang, ikaw ang bahala, kaya wala mag-inibala. Magkalihok ang Ginoo. Ikaw may bahala. Kanang mo ingon gali, ikaw paampuon murag, makapanguros pa nga bisan di Katoliko. O Katoliko. Kanang mo inana ba? North Cotabato, ang atong provincial director, gitarista lang sa usa ka simbahan. Pero sa diha nagkita mi, ingnan ko sa Ginoo, gamiton siya sa Dios. Sa duha ka tuig ug tunga, 14 ka simbahan ang napundar namin. Ano man, wala na magbasis ka hibalo. Nagbase na sa gasa na imong gigamit para sa kahimayan sa Ginoo. Palagpagan naton Dios. Hallelujah. One time si Moses ngayon ngadto sa amahan, Lord, show me thy glory. Kaya atong third point, ministration for the glory of God. Kita mga alaga, gusto kita makakita sa himaya sa Diyos. And even me, I'm longing for that. Kusay physical manifestation ng atong ginatanaw, naay kalayo niya, naay clouds niya, karamihan na ba, visual. But, to tell you, sa atong pagsugod sa una, mga sikan summit to na to, DSUN, Tuko, nakakita niya. Nga kanang kalayo galing ang magbalhin-balhin sa ulo sa tao nga nagsimba. Nga nakakita po mig
clouds kami sulod sa session hall. Kita ko may mga anghel na naglupat-lupat. Yan ka na mga inana mo, may itong gusto. Pero si Moses, tingnan siya, Father, show me thy glory. Unsay tubag sa amahan, Moses, I will make all my goodness to pass upon you. Hallelujah. Usay manifestation ta. Pero kanina yung himaya sa Ginoo, mauna din niya itong natagamtaman na pagkamaayo sa atong buhay na Diyos. Palagpakan na ito siya. Now, the goodness of God is the manifestation of the glory of God. Alam mo, God is good all the time. Himaya na sa Diyos. Hallelujah. No? Duha na lang ka-versikulo. Asa naman to? Second Corinthians 14, ingon siya. And by their prayers for you, narin kaampok na to, which long after you, nga sa dugay na, para kaninyo o nangandoy kaninyo. For the exceeding grace of God in you. Tungod sa nang hingapin, nag-aawas, naggrasya sa Dios diha kaninyo. Anong ningon si Paul sa iyang conclusion? Thanks be to God, pasalamatan nato ang Dios for His undescribable, unspeakable gifts. Kaintanan to be enriched to bountifulness, administration for service, ministration for the glory of God. This is a result of the exceeding grace of God. Grasya din sa Diyos ng kamay. Corinthians 15:10, si Paul, by the grace of God, I am what I am. When I found the grace of God, ingon siya, I labor more. No? I mission more. I worship more. Pero ingon siya, not because of me, but it is by the grace of God. Kaya itong grasya na ginatudlo, dili ni tapulan, dili ni license to sin, but this is empowerment that come from the works of Jesus Christ. Na kung kaniadto, kugihan ka, karon mo samot pagkakakugi. Kung hinimba ka, mas karon ganahan pagid ka musimba. Kung mukanta ka, karon ganahan pagid ka mas mukanta. Nga naman, dili na ikaw ang nagdalas imong kaugalingon. Tungod na sa gahom, sa grasya sa Diyos kumaw sa Isang Kristo na nagpuyo niya kayo. Walang pagkakaroon. Salamat sa iyong kulong ka, mga Exo. Proceed na ta sa itong